Good day, grade 11 students. I will be discussing today the electrical safety. This is learning competency number 9. Discuss safety practices in dealing with electrical hazards such as overloading, damaged insulation, damp electrical condition, faulty wiring, and electrocution. I will be presenting 8 safety practices in dealing with electrical hazards. So let's start. Number 1, learn the electrical fundamentals. Here are some important concepts that you need to understand. Number 1, electrical current. Electrical current is the flow of electric charge, usually electrons, through a conductor like a wire. It is measured in amperes. So, ang kuryente ay ang pagdaloy ng electron sa isang wire o kaya conductor. Parang tubig na dumadaloy sa hose kapag maraming electrons ang dumadaloy, mas malakas ang kuryente. So let's say for example, kapag binuksan mo ang ilaw, dumadaloy ang kuryente mula sa power source papunta sa bulb para ito ay umilaw. So number 2, voltage. So voltage is the electrical pressure that pushes the current through the circuit. So it is measured in volts. So mas mataas ang volts, mas malakas ang tulak ng kuryente. Number 3, resistance. Resistance is the opposition to the flow of electric current in a material. It is measured in ohms. Kung ang wire ay manipis or mahaba, mas mataas ang resistance. Okay, number 4, electrical concept. Grounding. So grounding is the process of connecting an electric circuit to the earth, providing a safe path for electricity to flow in case of a fault. Ang grounding ay ang pagkonekta ng electrical system sa lupa. Kapag may problema, katulad ng short circuit, dumadaloy ang kuryente papunta sa lupa para hindi makuryente yung tao. Example, kapag may metal na bahagi ang electrical appliances nyo sa bahay, then nagkaroon ng kuryente, ang grounding ang magdadala ng kuryente sa lupa para hindi ka mapahamak. Okay, number 5, circuit. Ano nga ba ang circuit? A circuit is a closed path through which electricity flows. It is usually includes the following. Number 1, we have the power source, the wire, and a load. Okay, so yung load example, yung mga bulb natin sa bahay. Okay? So, sa simpleng flashlight, let's say for example, may battery source, may switch, and then merong ilaw. Kapag isinara mo ang switch, kumpleto ang circuit. Kapag binuksan mo naman, mapuputol or mamamatay ang ilaw. Okay, another important concept, insulation. Insulation is a non-conductive material that surrounds electrical wires or equipment to prevent unwanted flow of electricity and protect people from electric shock. Example, yung mga wire nyo sa charger ay may plastic na balot. Kung walang insulation, expose ang kuryente at pwede kang makuryente kapag nahawakan mo ito. Ano naman yung fuse? Fuse is a safety device that protects an electrical circuit by melting and breaking the circuit when too much current flows through it. Okay? Sa halimbawa, kung ang isang lumang TV ay napasukan ng sobrang kuryente, so puputok or matutunaw ang fuse para hindi masira ang TV or magliyab ang kable. Okay, ano naman ang circuit breaker? A circuit breaker is a switch-like safety device that automatically turns off the electrical flow when it detects a fault like overcurrent or short circuit. So, meron nito sa bahay nyo. Ano? Pakicheck na lang. Number 4, electric shock. Ano naman ang electric shock? Electric shock is the physical reaction a person experiences when electricity passes through their body, which can cause pain, injury, or even death. Okay. Number 2, understand your equipment. So,
Tiyaking ang voltage na kailangan ng inyong kagamitan ay tugma sa voltage ng pinagkukunan ng kuryente na pagkakabitan nito. Ang pagkonekta ng mga kagamitang may ibang voltage ay maaaring magdulot ng sira o hindi maayos na paggana or delikado panganib sa kuryente. Susuriin natin ng maigi ang kinakailangang kuryente ng lahat ng kagamitan or appliances natin sa bahay. Tiyaking hindi lalagpas ang total wattage or konsumo ng kuryente sa capacity ng pinagkukunan ng kuryente. Ang overloading ay maaaring magdulot ng sobrang init, sunog o pagkasira ng mga kagamitan or appliances natin. Number 3, inspect before using. So, suriin ang mga cable at plug. So, hanapin kung may sira na kable, pati na rin yung mga plug. So, tingnan mo rin kung may damage yung insulation. Okay? So, inspeksyonin ang saksakan. Siguraduhin matibay ang pagkakakabit ng saksakan at walang mga loose connection. So, i-check nyo din kung merong mga discoloration or damage o kaya naman signs na meron na part na nasunog doon. Ano? Okay. So, siguraduhin din malinis ang lugar at merong proper ventilation para maiwasan ang sobrang init. Okay. So before we proceed, let me share our tested training that started last year and it was continued this school year. Okay, number 4, use the appropriate tools. So, unang mong iisipin, dapat pumili ng insulated na gamit o kaya tools. So, kapag gagamit kayo ng tools na sa mga gawaing may kinalaman sa kuryente, you have to make sure na meron siyang insulation o pantakip na hindi na nakakakuryente kapag hinawakan. So, kadalasan ito ay gawa sa mga materials gamit ang rubber o kaya plastic. So, tingnan din kung may nakasulat na voltage rating sa mga tools. So, ibig sabihin ito yung capacity na kung saan ligtas gamitin kung hanggang saang level ng kuryente. Piliin ang tamang laki or klase ng tools. Hindi pwedeng basta-basta lang ang gamit. Dapat tama ang sukat at klase ng tools sa gawain mo. Okay? So, number 3, panatilihing maayos ang mga tools. So, you have to make sure na walang sira ang mga tools. Okay? So, bilang estudyante, importante din ito kasi ang tamang paggamit at pagpili ng tools ay hindi lamang makakatulong para mapadali ang trabaho, kundi makaiwas din sa mga disgrasya or pagkakuryente and then also sa pagkasira ng kagamitan. Okay, number 5, install warning signs. Mag-install ng warning sign para malaman ng lahat ang mga panganib sa paligid. Okay. Gumamit ng malinaw at simpleng salita lamang para madaling maintindihan yung message ng sign. Okay? Iwasan yung masyadong technical terms na pwede makapagpalito sa mga tao. Okay? So, maglagay din ng angkop na graphics or icon para mabilis itong ma-visualize or ma-identify. So, you have to make sure na nakalagay ang mga signs sa mga lugar na kitang-kita at dinadaanan palagi. Okay, number 6, do not use substandard products. Huwag gumamit ng mga substandards na products. Hindi ito safe o gamitin na pwede itong makasama sa iyo. So, palaging humanap ng products na may safety certifications. Okay. So, ibig sabihin nito, duman ito sa quality check at safety check. So, mag-ingat din tayo sa mga pekeng produkto. So, madalas yung mga fake, kamukha sila ng original, pero hindi ito safe gamitin. Then,
tingnan niyo din yung mga packaging, ano? Basahin ng label kung meron ba talaga ito mga legit na information. Number 7, this is second to the last, practice extension cord safety. Sa school man o sa bahay, importante na marunong tayong gumamit ng extension cord ng tama. Okay. Piliin natin yung tamang klase ng cord para gamitin natin ng ito nang hindi basta-basta lang. So, iwasan nating mag-overload. Yung sobrang daming appliances na nakasaksak doon sa extension wire. Okay. Dapat yung inyong mga extension cord ay visible. Okay? So, delikado rin ito kapag may mga bata o kaya mayroong mga pets sa bahay. So, halimbawa sa classroom or nasa bahay kayo, then sabay-sabay gumamit ng charger, dapat bantayan at alamin kung ilan ang nakasaksak dito. So, at least once a week, titingnan nyo, check nyo yung inyong mga extension cord kung meron na ba itong mga sira before natin gamitin. Use personal protective equipment or the PPE. So, gumamit ng personal protective equipment or PPE para sa kaligtasan habang tayo ay nagtatrabaho, lalong-lalo na pag may kinalaman sa kuryente. So, magsuot ng insulated rubber gloves para maiwasan ng kuryente o pagkakuryente. Okay? So, lagi magsuot ng protection sa mata. Okay? Para protektado ang inyong mga mata sa alikabok o kaya lumilipad na bagay. So, piliin ang tamang kasuotan na sakto sa trabaho. Okay, so mahalaga ang PPE para maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas ang ating mga sarili. Okay, so that's it for today. Thank you so much. I hope you learned something. And please don't forget to like and subscribe. See you on our next video lesson.